parang merong propaganda machine o parang may firm na merong bumabanat kay Chis Escudero para yung perception kay Chis Escudero masira at para yung mga tao, lalong-lalo na yung mga senador na boboto kung sino susunod na maging Senate President, medyo maapektuhan na gawin pa ba nating Senate President yan si Chis Escudero? Tandaan ninyo, ang ginawa kasi ni Chis Escudero, tulad ng binibintang nung iba, keso Duterte daw, maka Duterte daw yung dating. Ibig sabihin, maka BP Sara Duterte yung kanyang desisyon na ibalik o, di ba, i-remand yung impeachment article. Pero kung titignan mo, mga kababayan, hindi naman po Bakit? Mismong Supreme Court, merong nakialam na. Mismong Supreme Court sinabi, sandali. Bago yan, meron muna tayong siyam na tanong. Siyam na tanong at pakisagot muna. Kamara, sagutin nyo muna ito. Anong nangyari sa mga ganito? Sa first, second, and third impeachment? Bakit kayo pumunta sa pang-apat? Na-review ba talaga ng mga congressman bago pinirmahan? Anong committee, saan dumaan yan? May karapatan ba yung SecGen na i-delay? Yeah? So, ibig sabihin, may siyam na medyo kaduda-duda na dapat sagutin. Again, bakit? When you ask something, because meron kang kailangang linawin. Kasi nga, medyo malabo. So, ibig ko lang sabihin, if the Supreme Court says the same thing with Chis Escudero, merong sinasabi yun. If the Senate remand o ibinalik sa Kamara, hindi ibig sabihin si Chis Escudero maka Duterte. Yeah? Pero, bakit ganun? Kasi nga, may problema. Pero anong kulay na ipinapataw nitong mga congressman natin, mga prosecutor, mga dilawan, mga komunista, mga terorista, anong pinapataw ngayon dito kay Chis Escudero? Mukhang merong pangdudumi na ginagawa etong mga to kay Chis Escudero para sa susunod na Congress, yung 20th Congress, mapalitan siyang Senate President. Tingnan ninyo itong balita na ito, ha? Tingnan ninyo. Kaliwat kanan ang pagbaha ngayon, pero tila may political storm din na namumuo sa Senado. Si SP Chis Escudero nagsingit umano ng bilyong-bilyong piso sa 2025 national budget. Karamihan ng pondo inilaan daw sa mga questionable flood control project. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Baha sa Metro Manila, baha sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas areas at sa maraming lugar sa Mindanao. Bunsod ng mga pag-ulan na dala ng habagat na pinalakas ng nagdaang bagyong Krising. Ito, halatang kwento ito Halatang ito may karga At bumabaha rin sa insertions ang 2025 General Appropriations Act o ang budget ng gobyerno ngayong taon. Sa dokumentong hawak ng Politico.com, rumaragas ang parang baharang insertions na ginawa noong nakaraang taon para sa 2025 budget. Abot sa higit 142.717 billion pesos ang kabuang insertions na inilaan para sa flood control projects, pag-aayos ng mga kalsada at tulay at ilan pang infrastructure projects. Nangyari ito noong 19th Congress kung saan Senate President si Chis Escudero. Sa record na hawak ng Politico.com, pangalawa ang sorsogod sa pinakamalaking pinaglaanan ng infra projects na galing sa Politico.com. Naku po, alam na natin yan. Hindi, ito, lang tayo dito, diretsuhan lang tayo. Alam na natin yung mga ganyang inilalabas doon sa mga online news, tapos pipick upin ng mga ibang news. Ito, tandaan niyo ha, I'm not justifying insertion. As a matter of fact, I don't like insertion. Ano yung insertion? Yung isinisingit. Magde-deliberate, magbabay-cam, tapos biglang isinisingit during the bycam yung mga ilang budget. Okay? Alam nyo, matagal lang ginagawa yan ng Kamara at ng Senado. Matagal na. Kopong-kopong ginagawa na nila yan. And I'm not justifying it. But, ngayon, parang may diin. May biglang diin. Sandali. Ito na naman tayo Parang ina-isolate natin yung case kay Chis Escudero lang.
Parang ganun eh. Parang bagang matagal na may confidential funds. Yeah? Merong ganitong batas na hindi pwedeng sabihin yung kung sino, kaya nga confidential funds eh. Tapos biglang in-isolate yung kay VP Sara Duterte. This time, matagal ito mga insertion na to. Biglang hinukay at biglang in-isolate si Chis Escudero. Again alam ko we have reservation on this. Ako, di ko rin kursunada si Chis Escudero eh. Hindi ko rin kursunada yan. Hindi ko sinasabing kursunada ko yan. Pero may naaamoy akong iba eh. May naaamoy akong iba. Eto, tuloy lang natin. Abot ng 9.136 billion pesos. Sa nasabing halaga, 1.165 billion ang inilaan para sa flood control. Nakasaad sa page 719 ng 2025 GAA, ilang proyekto kaugnay ng flood mitigation at flood protection projects ang pinaglaanan. Ganun din ang konstruksyon ng seawall sa ilang coastal areas. Dating gobernador ng Sorsogon, si SP Cheese. Sinubukan natin siyang kunan ng pahayag o komento, pero hindi pa ito tumutugon. Pero una na niyang idinipensa ang nasabing usapin noong Hunyo. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat. Pinakamalaki namang budget ang nailaan sa mga infra projects sa Bulacan na aabot sa higit sa 12 billion pesos, kung saan 2.9 billion dito ay para sa mga proyektong may kinalaman din sa flood control. Ilan lang dito ang mga flood control structures sa San Miguel at Mecawayan Rivers. Ako, agree ako dito eh, na punahin yung mga project sa flood control. Pero sandali, lahatin natin. Wag lang yung tatama kay Escudero. Lahatin natin. Ang dami dyan sa kamera eh. Ang dami sa kamera. Mas marami nga sa kamerang insertion eh. Bakit ito ang pinupuntirya natin ngayon? Napapaghalataan, be. Creek sa Balagtas, Bulacan, revetment wall sa San Rafael at Pandi, Pulilan, Bukawi at Malolos City. Pero sa statement na binigay ni Senator Joel Villanueva, umaasa siyang totoo ang lahat. Dahil taliwasan niya ito sa sinabi sa kanya ng District Engineer ng Bulacan DPWH. Nakatanda raw niya itong tanungin sa isasagawang budget hearing sa mga susunod na buwan. Ayon kay Villanueva, hindi siya kasama sa liderato ng Senado noong pandayin ng 2025 national budget. Bukod sa Bulacan at Sorsogon, kasama sa top 10 na lugar na nakinabang sa umano'y 2025 budget insertions sa ilalim ng pamumuno ni SP Cheese, ang Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon Province, Valenzuela City at Cebu. Marami rin sa mga proyektong pang-infrastruktura na nakasaad sa 25 GAA ay pawang nauulit lang at kinatay-katay ang isang kahabaan ng kalsada at pinaghiwa-hiwalay na magkakaibang proyekto na may kanya-kanyang budget. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio. Naka. Nuligsa ni Senator Tito Soto. Yon ang kasunod eh. Kita nyo? Yun ang kasunod. Ako I'm not against Tito Soto, pero naku naman, napaka-obvious. Alam naman natin ang contender ni Chis Escudero sa Senate presidency si Tito Soto. Biglang nagkaroon ng statement si Tito Soto. Sorry in some area, pabor ako sa mga sinagawa at sinasabi ni Tito Soto, pero this is politics. This is really politika ho ito. Gusto lang talaga maging Senate President. Ang umano'y 142.7 billion peso insertions sa 2025 budget. Anya, hindi umabot sa bilyon-bilyon ang mga amyenda ng mga nakaraang Senado. Iskandaloso raw ang mga ginawang insertion, lalo na kung kinuha ang mga ito sa pondo ng DepEd at DOH. Imbestigahan niya ang issue. Ayun na. Diba? Tingnan niyo kung kayo magaling kayo magbasa eh. Pagkatapos in-isolate yung insertion di umano, allegedly, ni Chis Escudero. So, pinutikan siya, putik sa mukha. Sige, tapon. Ganyan. Kahit ito yung mga nakaraan na, ngayon lang lumalabas. Diba? Biglang ganun eh. Tapos, after putikan, meron biglang isang hero na lalabas. Ano sasabihin ng hero? Dapat itong imbestigahan. Ito ay pera ng taong bayan. Ito ay kaya nagkakaroon ng problema sa baha. Gago! Medyo halata. Halata yung karga dito eh. Halata yung karga dito na alam nating mukhang merong ginagawang hindi maganda. Di ba? May ginagawang operasyon laban kay Chis Escudero.